Hallelujah. So sa ngayon po, ating ihanda naman para sa mensahe natin, ang ating mga puso. At pinamagatan po natin ang ating po mensahe ngayon na what did Jesus do for us? Basahin nga po natin sabay-sabay muli. What did Jesus do for us? Ano ang ginawa pa ng ating Panginoong Jesus? Nung Sunday, pinag-aralan natin kung sino si Jesus, who Jesus is. But now, we will study what did Jesus do for us. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para sa atin? At unang-una, buksan natin o tingnan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 19, verse 10, o Lucas 19, talatang 10. Ang sabi po dyan, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nangaliligaw. Tayo po nga ay yumuko, tayo ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito na tinipon mo kami lahat sa iyong bahay-sambahan. I pray, O Lord, that you lead us as we study your word by your Holy Spirit. We pray, O God, na alisin mo po ang lahat ng alalahanin sa aming puso't isipan, ang lahat po ng kabigatan, ang lahat, O Diyos, ng hadlang na maaaring gamitin ng kaaway upang kami makinig ng iyong salita. We just pray, O Lord, that you help us to focus on your word and focus on your message, Lord, especially on hearing what Jesus did for us. I pray, O Lord, na sa aming pag-aaral ng salita, mangusap ka sa bawat isa. Ipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin at ganun din naman, tugunin mo rin, Lord, at the same time, ang pangailangan ng bawat isa. Spiritually, physically, and emotionally, ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga puso. We dedicate our lives to you. We commit our lives to you this morning, Lord, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Bisa pa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po na ating text sa Luke 19, naparito ang anak ng tao, naparito si Jesus upang hanapin. Sabi nyo nga, hanapin. Ayan. At iligtas ang mga naliligaw. No? Para po ang comparison dito o paghahambing sa ating Panginoon ay isang katulad ng shepherd. Sabi niyo nga, shepherd. No, sabi po ng Book of John, Jesus is our good shepherd. Siya ang ating mabuting pastol. No? Sa Psalms 23, inihambing kung paano po inaalagaan ng mabuting pastol ang mga tupa. At ang Panginoong Jesus nga po, ang siyang dakilang pastol natin. Hinahanap niya ang mga nawawala, no? At inililigtas niya ang mga napapahamak. Ito po ang layunin ng Panginoon. Sabi diyan, bakit siya naparito sa lupa. And also, may mga dahilan din. Hindi lamang yon hanapin ang mga naliligaw at iligtas sila. But, sabi po sa next slide natin, Jesus came to the world for a special purpose. Basahin po natin sabay-sabay. Ayan, naparito ang Panginoong Jesus para sa mga special na layunin. No? Ano-ano po ang mga layunin na yan? Meron tayong 5 layunin na titignan sa umagang ito. 5 special purposes why Jesus came to the world. At ito ay may koneksyon sa ating mga buhay, sa ating bilang sangkatauhan. No? Unang-una, sinasabi po sa ating point number 1 is that to rescue mankind from Satan's power. Basahin nga po natin sabay-sabay. To rescue. Ayan, naparito ang Panginoong Yesus para i-rescue tayo o ang buong sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sabi po dyan sa 1 John chapter 4 verse 4, "Greater is He that is in me than he that is in the world."
Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin, amen, kaysa sa Diyos na sa libutan na walang iba, kundi si Satanas. Bakit kailangan po tayong i-rescue ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng dyablo? Unang-una sa lahat, ang dyablo po ang siyang nag-deceive kay Eve at saka kay Adam doon po sa Garden of Eden. Kung naalala nyo sa Genesis, unang aklat ng Bible, doon po pinakita kung paano dinaya ng dyablo, no? Na nag-anyong ahas si Eva. At the same time, nung nag-fall si Eve, of course, sumunod na si Adan, no? At ang naging bunga po ng kanilang pag-suway sa utos ng Diyos ay yung pong pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Sabi po ng Book of Romans, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. At yun po yung si Adan, the first Adam, sabi ng Bible. At dahil sa kanya, ang sangkatauhan po ay nagkaroon ng tinatawag na sinful nature. Sabihin nga natin, sinful nature. Ito po yung kalikasan natin na minana sa ating ninunong si Adan at Eva. Ano po yun? Yun po yung kalikasan ng makasalanan. No? Kaya nga, sabi po, tayo, nung pinanganak, we are all sinners. Tayo lahat ay makasalanan na nung pinanganak sa mundong ito. Pansinin po natin yung mga bata, mga sanggol, mga baby. Sabi ko nga lagi, walang nagtuturo dyan magsinungaling, walang nagtuturo dyan maging madamot, walang nagtuturo ng kahit anong masama sa bata. Pero habang lumalaki ang bata, may napapansin po tayo na mga pag-uugali na hindi maganda. Amen. Lumalabas yung minsan, pagiging makasarili, malabas minsan yung tantrums. Akala natin normal lang yung tantrums, no? Akala natin yung pagiging, alam mo yun, possessive, obsessive. Akala natin okay lang yun sa bata, ba lumalaki. Ayaw magpahiram ng laruan. Pagka merong gumamit ng ibang laruan niya, nang aaway sila, nagagalit. Hindi po yan tinuturo ng magulang sa mga anak. Amen. Kusang lumalabas po yan. At yan, habang lumalaki, nade-develop hanggang sa yun na nga magiging selfishness na paglaki, magiging envy na, inggit na paglaki. No? Bakit ganon? Kasi nasa kalikasan po natin yung pagiging makasalanan. At dahil doon, yun po, sabi ng Bible sa Book of Romans, no? Ang lahat ng tao ay nagkasala sa harap ng Diyos at hindi nakaabot sa kanyang pamantayan. No? Sabi po na aklat ng Roma yan. At dahil po doon, ang kabayaran ng kasalanan, sabi rin po ni Paul, ay kamatayan. For the wages of sin is death. No? But, subalit, ang kaloob ng Diyos, sabi, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. So dahil meron pong kapahamakan, may kamatayan, may bungang kasalanan, pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen po ba? Sabihin nga natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Okay? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ayaw niya na lahat ng kanyang nilikha ay mapahamak. Sa kabila na tayo po ay nagkasala sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Adan at Eva, gumawa pa rin ng Diyos ng paraan para iligtas ang sangkatauhan. At yan po ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at bilang ating tagapagligtas. Kaya sabi po dyan sa ating first point, na parito si Jesus to rescue mankind from Satan's power. Sapagkat nung po na hulog sa kasalanan, si Eva at Adan ay nakuha ni Satan yung authority, yung power dito sa sanlibutan. At kaya siya po ay tinawag mula noon na
God of this world. Sabi niyo nga, God of this world. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutang ito. Nakuha niya yung kapangyarihan na yan ng pagiging Diyos at makapangyarihan nung si Eva at Adan ay nagkasala. At dahil po ron, makikita natin na dito sa sanlibutan, ang impluensya at kapangyarihan ni Satanas ay napaka-rampant. Napaka-dami ng kanyang impluensya, ng kanyang kapangyarihan dito sa sanlibutan. At kaya naman, naparito ang Panginoon, sabi, to this world, to rescue mankind from Satan's power. Kaya tandaan natin, mas makapangyarihan si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas kaysa kay Satanas na Diyos ng sanlibutan. Amen po ba? Point number 2, sabi diyan, naparito si Jesus, Jesus came to the world to give us or to give His life as a ransom to buy us back. Basahin nga po natin sabay-sabay. As a ransom to buy us back. Sa Matthew 20 verse 28, sabi, the Son of Man didn't come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. No, yung pong ginamit na salita dyan ay ransom. Saan nyo po madalas, o anong naiisip nyo na senaryo pag may sinabing ransom? Sa mga kinikidnap, di ba? Kidnap for ransom. Yung mga kinikidnap, para sila ay maibalik, kailangan sila ay i-ransom, bayaran ng halaga, no? Para ibalik. So, pambayad yan sa mga kinidnap. Also, pwede rin yan natin gamitin sa mga alahas na mga sinanla. Sa Cebuana, Lulier, ano pa? Sa Palawan. Meron ba mga nagsanla dito o mga nagsasanla? Di ba pag nagsanla ka ng alahas, ano ba tawag doon? Kailangan na, ano tawag? Pantubos. So, pero bago mo tubusin yon, minsan may palugit, di ba? Tapos pag hindi mo nabayaran yung due date, mayroong interest. Di ba? So minsan, pag hindi mo nabayaran yung ano ba ang tawag doon? Capital, ano ba yun? Principal. Principal na halaga, papatong yung interest. At kapag hindi mo na nabayaran, lumalaki na lumalaki yon. So yung salitang ransom, yan din yung ginagamit sa pantubos, no? Pantubos sa mga alahas o anumang bagay na isinanla. Bakit tayo kailangan tubusin? Ayan na nga po, sinasabi rito, inialay ni Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para pantubos. Kanino? Sa buong sanlibutan, sa ating lahat. Sa iyo at sa akin. Saan tayo tinubos ng Panginoon? Sa kasalanan at sa kapahamakan. Kasi tinuturo nga po ng Bible na ang kasalanan ay may kabayaran at ang kabayaran nito ay kamatayan. For the wages of sin is death. At yun po ang binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya napako sa krus para sa ganon tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para tayo ay mabayaran yung ating kasalanan. Alam niyo ba kung ano po yung pinambayad ng Panginoon? Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang pinambayad sa ating mga kasalanan. Sapagkat, sabi po, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi mangyayari kung walang pagbububo ng dugo. Ang paglilinis o pagbubura ng kasalanan natin, hindi po mawawala yan kung wala ang banal na dugo ni Jesus. Only the blood of Jesus can cleanse us from our sins. Amen po ba?
Kaya yun ang purpose. Kaya nung pinako si Jesus sa krus, kung napansin nyo, siya po ay inulos ng sibat sa tagiliran, no? At sabi ng Bible, umagos doon ang dugo at tubig. Yung pong dugo na yun na umagos, pagpatak sa lupa, ang sabi ng Bible, yung makapal na kortina ng templo ay nahati sa gitna. Nahati sa gitna. Bumukas yung kortina na naghihiwalay sa Holy of Holies. Nang ibig sabihin, binuksan na ng Diyos sa tao. We can come now boldly into the throne of grace of God through Jesus Christ, our Lord. Amen. Dati wala pong nakakapasok doon. Ang nakakapasok lang doon ay yung tinatawag na high priest. Yung mga ordinaryo, yung mga priest nga, hindi nakakapasok doon. Hindi nakaka-enter into the Holy of Holies. Pero nung binigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nahati po yung naghihiwalay sa Holy of Holies. At binuksan ng Diyos ang kanyang trono para sa lahat. Kaya tayong lahat ngayon ay pwede nang lumapit sa Panginoon dahil tinubos niya tayo sa kanyang banal na dugo. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. He gave His life as a ransom to buy us back. Binili. No, ginamit yung word na buy. Binili tayo uli. Kasi nga, napunta na kay Satan. Yung power, yung authority. At yun yung ginawa ni Jesus, binawi niya yung binayaran niya ng kanyang buhay, binayaran niya ng kanyang dugo para maibalik lang tayo sa ating Diyos, Ama sa langit. Siya po yung naging tulay para ang tao ay manumbalik sa Diyos. Siya ang sabi, tanging daan patungo sa kaligtasan. There is no other way, a man which can be saved, but only in the name of Jesus. Amen. Sa pangalan lang ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay iligtas. Pangatlo, third reason why Jesus came to the world, basahin po natin sabay-sabay, to destroy the works of Satan in our lives. Para sirain, wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao. Sa 1 John chapter 3 verse 8 sabi, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ayan po, sabi ng Bible, dahilan kaya naparito ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, ay para wasakin ang gawa ng dyablo. Sabihin nga natin, wasakin ang gawa ng dyablo. No? He wants to destroy, or He destroyed the works of Satan in our lives. The moment po na ating pinapasok si Jesus sa ating buhay, ay nagkakaroon po ng pagbabago. Nagkakaroon po ng change. No? Dahil pinangako ng 2 Corinthians 5:17, na sinumang na kay Kristo na, ay pinabago na, isa ng bagong nilalang. Ang luma ay inaalis at pinapalitan ng bago. Ano po yun? Yung pagkatao natin. Yung ating pong sinful nature, inaalis ng Panginoon at pinapalitan po niya ng godly nature. Sabihin nga po natin, godly nature. Ayan. Paano mangyayari po yun? Kailangan wasakin ng Panginoon ang gawa ng dyablo sa ating buhay. Para sa ganon, mapalitan ito ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kung dati yung ating buhay ay sa kasalanan, kung dati wala pa tayo sa Panginoong Yesus, tayo alipin ng kasalanan, sabi ng Bible, nung naparito ang Panginoong Yesus, tinanggap natin sa ating puso, tayo po'y kanyang pinalaya sa tanikila ng kasalanan. At nung pinalaya tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kinabukasan. Tigit sa lahat, bagong pangarap
bagong kinabukasan sa Panginoong Jesus. At yan ay mangyayari lang kapag nawasak na ang gawa ng dyablo sa ating buhay. Amen po ba? That's why nire-renounce po natin, tinatakwil natin yung dating buhay natin makasalanan, yung mga sumpa sa ating mga buhay, sa pamilya. Alam niyo ba may mga sumpa ang bawat pamilya? Hello? Kung atin pong ititrace yung family tree natin, baka mamaya yung mga ninuno natin ay mga nagpa-practice ng mga black magic, baka mayroong involvement sa mga pangkukulam, may mga involvement sa mga gawain ng kadiliman. Ito po ay sinusurrender din natin sa Panginoon pag tinanggap natin siya. Yun po ay ating itinatakwil, nire-renounce. Kasi may connection po yon sa ating buhay. Kahit na yun na ginawa ng lolo ng lolo natin, lola ng lola natin, kahit na yung pinakamataas na o pinakamalayong kamag-anak natin, meron po yung connection sa atin as a family. Amen ba? Hello, andyan ba kayo? At tinuturo ng Bible na kinakailangan natin yung itakwil, i-renounce the moment na ating pong tinanggap ang Panginoong Jesus. Bakit? Para sa ganon, mapuputol na yung curse o yung sumpa na nananalaytay sa ating mga pamilya. Ano-ano po yung mga sumpa na yan? Minsan, pag na-involve po sa ganon, may mga sumpa ng kahirapan, no? Sumpa ng sakit. Ay, minsan may magtataka kayo, may mga tao po na hindi na nawala ng sakit. Gagaling yung isang sakit, babalik na naman, ibang sakit naman. Bakit ganoon? Maaring ang sumpa ng sakit ay nasa pamilya. Kinakailangan po yun na i-renounce. Kinakailangan po yun na itakwil. Kinakailangan po yun na i-rebuke in the name of Jesus. Amen. By the blood of Jesus. Kinakailangan yun ay mawala sa ating buhay. At ang tanging makakapag-set free po sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Amen po ba? Only the power of Jesus can destroy the works of Satan in our lives. Purihin ang Diyos dahil mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Number 4, reason why Jesus came to the world is to give us eternal life. Sabi niyo, to give us eternal life. Ayan. Sa John 1:12, sabing ganon, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become the children of God. No, sa lahat daw po ng tumanggap sa Kanya, lahat ng nag-accept kay Jesus, meron po ba nag-accept sa umagang ito kay Jesus? Amen? If we accepted Jesus in our lives, if we have received Him as our Lord and Savior, ang sabi ng Bible, binibigyan tayo ng karapatan na tawagin na mga anak ng Diyos. The moment we receive Christ, pumasok siya sa ating puso at siya ay tinanggap natin bilang Lord and Savior, tayo ay automatically nagiging member ng family of God. Sabi niya, family of God. Ayan, nagiging member agad tayo ng pamilya ng Diyos. Pumapasok agad tayo sa bagong pamilya, ang pamilya ng Diyos na kung saan si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Binibigyan niya tayo ng eternal life. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sabi niyo, eternal life. Lahat ng tumanggap kay Jesus ay pinangakuan niya ng buhay na walang hanggan. Ay ibig sabihin, kahit tayo mamatay sa katawan, pisikal, tayo ay muling mabubuhay. Bakit? Sapagkat si Jesus ang unang nabuhay mula sa mga patay. Siya po ang unang, sabi nga, nag-resurrect from the dead.
At dahil doon sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo rin ay bubuhayin kagaya sa ating Panginoong Hesus. No? Next, sabi ganyan, number 5, Jesus came to the world to restore our fellowship with God the Father. Sa 1 John 1:3, ang sabi po, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ayan, gusto ng Panginoon ibalik yung ating fellowship. Sabihin niyo, fellowship. Ayan, ang Greek word po ng fellowship ay koinonia. No? Koinonia, na ang ibig sabihin ay yung magandang samahan, yung magandang relasyon ng tao sa Diyos. Bakit po? Dahil sa kasalanan, nahiwalay po tayo sa Diyos. Ang sabi ng Book of Isaiah, ito yung malaking pader na naghihiwalay sa atin. Sa Diyos yung ating mga kasalanan. At dahil doon pati fellowship natin, naputol, nawala. At yun po ay isang dahilan, kaya ang Panginoong Jesus ay naparito para ibalik muli yung nawalang fellowship, naputol na fellowship, nasirang fellowship dahil sa kasalanan. No, kung natatandaan nyo, si Adan at Eva, nung sila po ay nagkasala, pinalabas sila ng Diyos sa hardin ng Eden. No? At sinabi ng Panginoon, dahil sa kasalanan, magkaroon ng sumpa ang babae. Ano po yung sumpa sa babae? Na siya ay mahihirapan sa kanyang panganganak. Ano ang sumpa ng lalaki? Na mula sa iyong pawis, doon ka makakakuha ng iyong pagkain. So ano yung sumpa? Yung work. No? Ang lalaki ay kinakailangan magtrabaho para siya ay makasuporta sa kanyang pamilya at ang babae naman yung panganganak niya. At bukod doon, pinaalis po sila sa Garden of Eden. Kaya yung tawag ito, fellowship ng tao sa Diyos ay nasira din dahil sa kasalanan. At yun yung purpose ni Jesus. Kaya siya na parito para ibalik yung fellowship natin sa Diyos. Mapapansin nyo kahit sa Old Testament, iba ang pagkakilala ng mga Israelites sa Diyos. Hindi kagaya nung nasa New Testament na, nung dumating na si Jesus. Pinakilala na niya kung sino ang Diyos. Dahil ang mga tao, sa Old Testament, hindi nila ganon kakilala ang Diyos. Alam lang nila ang Diyos kapag nagagalit na ang Diyos. Nararamdaman nila yung parusa ng Diyos. No? Pero yung fellowship, wala sa Old Testament. Nakakarinig lang sila tungkol sa Diyos sa propeta. Pag ang propeta ay nagsalita, doon lang nila malalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pero sa New Testament, pagdating ni Jesus, pinakilala niya kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, kung ano ang kalooban at gusto ng Diyos sa tao. At yun po yung ating titingnan sa kasunod. Sabi po na next slide natin, basahin po natin sabay-sabay. Ayan, Jesus came to show us what God is like. Naparito ang Panginoong Yesus para ipakita sa tao, sa sanlibutan, kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos. Sabi sa John 1:18, no human has ever seen God the Father but Jesus Christ, the only or the one and only Son, who is God Himself and close to the Father, has revealed or declared Him to humanity. So wala raw pong nakakita na tao pa, walang tao pang nakakita sa Diyos Ama, kundi si Jesus Christ lang. Siya ang kaisa-isa na anak ng Diyos, na sabi diyan, who is God Himself and close to the Father. Siya lang ang tanging nakakita sa Ama.
At sabi po, He revealed, ang sabi po dyan, He revealed, He revealed God Himself, or He revealed or declared Him to humanity. Pinakilala niya ang Ama sa buong sangkatauhan. Kaya, ang time ni Jesus, doon pa lang nagkaroon ng idea yung mga Israelites, especially ang mga disciples, kung sino ang Diyos. No? So point number 1 natin dyan, makita natin na Jesus, He showed us God's love. Sabihin nyo, He showed us God's love. Ayan. Ibang-iba doon sa pagkakilala ng mga tao sa lumang tipan. Dahil sa lumang tipan, akala nila ang Diyos ay masungit. Akala nila ang Diyos ay, laging galit. No? Ibang-iba. Nung dumating si Jesus, pinakilala na ang Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. He showed us God's love. Pinakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Sa 1 John 4, verse 9 to 10, sabi, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, that we might love through Him." That we might love through Him. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ayan, pinakita po ng Panginoong Yesus na ang Diyos pala ay Diyos ng pag-ibig. Na ang Diyos pala ang nagpadala sa Kanya para iligtas ang sangkatauhan. Hindi raw po tayong unang umibig sa Diyos. Amen? Kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Kaya tayo marunong ng pag-ibig at pagmamahal, yan ay dahil sa Diyos. Amen po ba? Ayan. Sabi po diyan, pinadala niya ang bugtong na anak para sa ganon maging atoning sacrifice, no? Isang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Hindi lang pag-ibig ng Diyos ang pinakita niya. Pangalawa po, He showed us God's power. Sabi niyo, God's power. Nung naparito si Jesus, pinakilala niya ang Diyos Ama sa mga tao at pinakita rin niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Ano-ano po yan? Number 1, He healed the sick, the lame, and the blind. Pinakita ng Diyos o ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit, sa mga bulag, no? Sa mga paralitiko. Sa Matthew 4:24, sabi po niya, basahin nga natin sabay-sabay, news about Him, Syria, and people, all who were ill with various diseases. Those suffering severe pain, the demon-possessed, the epileptics, paralytics, and heal them. Ayan. So pinakita po riyan na nung nandito si Jesus sa lupa, sa Matthew 4:24, kumalat ang balita. Kumalat yun nga, balita tungkol sa Kanya na Siya po ay nagpapagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Yung mga nagsasuffer ng severe pain, yung mga demon-possessed, mga epileptics, no? Paralytics, lahat yun ay Kanyang pinagaling. So, pinapakita ni Jesus na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. In fact, sabi ng Bible, Jesus is our great healer. Siya ang ating dakilang manggagamot. At naniniwala po tayo na even up to this time, up to this day, na God is still in the business of healing people.
Amen po ba? Ulitin ko. I still believe na ang Diyos ay nagpapagaling ng mga sakit sa ating panahon. Bakit ko po yan sinasabi? Dahil meron pong ibang denomination ng Christian na hindi na po naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Na hindi na sila naniniwala sa miracle ng Diyos of healing. But we, as Lighthouse of Asia Church, and I myself bilang inyong pastor, I do believe in miracles. Amen? I do believe na ang Diyos ay Diyos ng himala, Diyos na nagpapagaling, anuman ang karamdaman kung ating ilalapit sa Panginoon, siya ang magpapagaling sa atin. Amen po ba? Mag-share po ako ng kaunti. If you remember, si Pastor Robert, 2 years ago, nung siya po ay na-diagnose with cancer. At pagkatapos ay humingi siya ng prayer sa atin. Tuloy-tuloy po natin siyang pinagpipray at sumasampalataya tayo na ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. No? At up to this time, after 2 years, buhay si Pastor Robert. Si Sister Carol, isang patotoo na ang Diyos ay nagpapagaling. At hindi lang nagpapagaling ang Diyos, siya pong nag-extend ng buhay natin. Amen ba? Siya ay nagpapahaba ng buhay natin. Siya kasi ang may hawak ng buhay natin. Meron pong isang kilala ako na nanay ng isang pastor na kakilala ko. Na yung kanya pong, nagkaroon po siya ng stroke at yung pong kanyang kalahating utak ay unti-unting natunaw. Alam niyo ba na yung palang utak natin ay pwedeng matunaw dahil sa stroke. Yung right o left, basta kalahati, hindi ko maalala kung left or right, natunaw sa stroke. Parang sabi ng doktor, himala na lang ng Diyos na siya ay buhay pa. At nangyari po yun, nagsimula yun last June, yung kanyang mild stroke. Then nasundan ng October, then nasundan ng February. 3 sunod-sunod po na stroke. Usually, yung iba, pagka nakatatlong stroke, wala na, di ba? Namamatay na. Yung stroke niya, nawala na yung kalahati ng utak niya. Pero, hanggang ngayon, buhay pa po. Bakit? Kasi ang Diyos, ang may hawak na kanyang buhay, maraming nananalangin na siya po ay magstay pa. Huwag pang kunin. Ang Diyos na ating sinasamba, si Jesus, ay Diyos po na nagpapagaling at nagpapahaba ng buhay. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Our God is the God of healing. At wala imposible sa ating Panginoon. Kaya, pinakita yan ni Jesus. He showed us God's power. No? And then, He cast out evil spirits, sabi dyan. Sa Mark 1:34, Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons. But He would not let the demons speak because they knew who He was. Ito po yung kapangyarihan ni Jesus nung nandito siya sa lupa, na yung mga inaalihan na masamang spirito, pinapalayas po niya. At pagtapos silang lumayas, sinasabi niya, huwag niyong ipagsabi. Parang baliktad, ano? Para yung evil spirits, binabawalan ni Jesus magsabi kung sino siya. Bakit kaya? Una-una, masamang spirito yon.
Kayo ba'y maniniwala pagka masamang spirito nagsabi sa inyo na si Jesus ay Panginoon? Isipin mo, baka hindi totoo kasi masamang spirito to eh. Ang masamang spirito ay laging nagsisinungaling. Amen. Hello? Ayaw niya ipasabi. Bakit? Kilala ng dyablo at ng mga alipores niya kung sino si Jesus. Kilala nila si Jesus. At sila ay lumuluhod sa harap ni Jesus. Ano po sa ministry ko bilang pastor, naka-encounter na ako many times na mga inaalihan ng masamang spirito. Back in the day, nung nandun pa tayo sa phase 5, asa si Lena? Sino nga Lena yung dinala sa church noon? Yung, naalala mo yung dinala na binubuhat ng 6 na lalaki. Sino ba yan? Yung possess. Kapatid ni? Wet. Okay. So, dinala po yon. Babae po yon. Mga lalaki na yung humahawak, winawasiwas lang niya. Mga evil possess. Napakalakas po niya mga yan. Dinala sa church, prayer meeting. At tamang-tama, hindi pa nagsisimula yung prayer meeting, pinasok na siya sa church. Pagkatapos, yun po, pinag-pray namin, nirebuke namin, kinas out namin yung evil spirit. Nung siya po ay ma-delivered na, nung lumabas na yung masamang spirito, nagtataka siya, bakit nandoon siya, paano siya nakarating doon. Wala siyang malay sa nangyari. Kasi nga, demon possession. Pag pinoses ng isang masamang spirito ang katawan ng tao, ibig sabihin, wala si Kristo sa taong yon. Kaya alam nyo, mahalaga sa buhay natin, si Jesus pinapapasok natin para ang Holy Spirit ang mananahan sa atin. Dahil our body po, ang katawan natin, ang sabi ng Bible, is the temple of the Holy Spirit. Templo ng Espiritu Santo yan. Kapag tinanggap mo si Jesus, maninirahan ang Espiritu Santo. Pero kapag wala si Kristo sa buhay mo, sa puso mo, pwedeng pumasok ang masamang spirito at tumira dyan. Amen po ba? Kaya, mamili tayo. Sinong gusto natin na maghari sa ating katawan? Espiritu ng Diyos o Espiritu ng masama? But as for me and my house, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Amen. Piliin natin ang Panginoon. Piliin natin ang Panginoon. Sino po ang mga halimbawa ng mga possess? Yung mga terorista, yung mga gustong-gustong pumatay, yung mga gustong-gustong mang-rape, yung gustong-gustong gumawa ng masama, magnakaw, at kung ano-anong ginagawang masama. Yan po yung mga possess ng masamang spirito. Lahat pong yan ay palalayasin ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Amen? At palalayain ang sino mang tanikala na sa tanikala ng kaaway. Jesus cast out evil spirits and also He performed miracles and raised the dead. Sabi po dyan, sa John 11:43, basahin nga po natin sabay-sabay. Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands, feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Yan po yung example kung paano ang Panginoon gumawa ng himala, maraming himala, at pinakamatinding himala ay yung binuhay niya si Lazaro. At si Lazaro po ay 4 na araw ng patay, at siya po ay ando na sa libingan, pinalabas ng Panginoon, at siya po ay nabuhay muli. Makikita natin
Pinakita ni Jesus hindi lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kundi pati ang kanyang kapangyarihan para tayo'y palayain, para tayo'y pagalingin, para ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa ating buhay. Now, sa next slide natin, pinapakita po na si Jesus ay katulad din natin. No? Sabi ko nga, ang kalikasan ni Jesus ay 100% God and 100% human. Dalawa po ang nature ni Jesus, God and man. Kaya minsan tinatawag siyang Son of God sa Bible. Tinatawag din siyang Son of Man, anak ng tao. At bilang anak ng tao, bilang tao, Jesus shared our sufferings in His life. No? Naramdaman din ni Jesus kung ano yung pinagdadaanan natin sa buhay. Sabi po, during His life on earth, Jesus experienced all the troubles of life that we face. And so, He understands how we feel. Nakaranas ang Panginoon magutom, nakaranas ang Panginoon mapagod, nakaranas ang Panginoon mapuyat, nakaranas ang Panginoon na pagsubok, no? Karanas ang Panginoon na usigin, pahirapan, saktan, ipako sa krus, at nakaranas din siyang patayin. So kung ano man yung mga dinadaanan natin sa buhay, ano man yung hirap natin sa buhay, asahan nyo, dinaanan niya ng Panginoon. At dahil sa kanyang karanasan, willing si Lord, tulungan tayo sa ating mga sufferings. Amen po ba? Naintindihan niya tayo pag lumapit tayo, Lord, help me. Hirap na ako. Alam ni Lord yung feeling. Alam ni Lord yung dinadaanan natin kahirapan. Yung sakit o kung ano man yung problema natin sa buhay. Jesus experienced, sufferings in His life. That's why He shared our sufferings in His life. Next, sabi niyan, Jesus died on the cross for us. Wicked men took the Lord Jesus and executed Him by nailing Him to a wooden cross, like a common criminal. No, tandaan po natin, yung cross nung araw, ang comparison po niyan sa atin, modern day ay yung silya electrica o kaya lethal injection. Yan po yung parusa sa mga kriminal nung araw. At yun nga, lahat ng mga nahahatulan ng kamatayan, dyan po sila namamatay sa krus. Si Jesus, hinatulan siya ng kamatayan bilang isang kriminal. Naalala nyo, nung inilabas ni Poncio Pilato, si Barabbas at si Jesus, pinapili niya yung mga tao. Sinong gusto niyo iligtas? Si Barabbas na isang magnanakaw, isang masamang tao, o si Jesus? Hulaan niyo, sino pinili ng mga tao iligtas? Si Barabbas. Yung pusakal na magnanakaw. Niligtas nila at ang kanilang tinuro para ipako sa krus ay si Jesus. Kaya sabi po dyan, wicked men took the Lord Jesus and executed Him. Mga masasamang tao po talaga. Sabi natin, mga kampon ni Satanas ang nagpapako sa Panginoon kay Jesus. He could save Himself. Alam nyo, kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang sarili kung gusto niya, pero hindi niya ginawa. He did not. It was through His death on the cross that God was going to save the world for us. That's why Jesus died for us. Kaya yung pong krus na dati ay karumal-dumal, dati ay masama ang dating, pero nung si Jesus ang namatay dito, nabago pati ang imahe ng krus. Amen? Naging banal ang tingin natin sa krus dahil dyan pinako ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Amen? Jesus died on the cross for us. Siya po'y namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Bakit kaya? Dahil mahal po tayo ng ating
Diyos. Next slide, sabi po, Jesus rose from the dead for us. Alam naman natin na after 3 days, muling nabuhay si Jesus. Para kanino? Para po yun sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, para sa iyo at sa akin. Kaya nabuhay si Jesus after 3 days. Ano? Sabi ng Ephesians 2:4-6, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. God raised us up with Christ and seated us in Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Nung po muling nabuhay ang Panginoong Hesus, yung pong resurrection, hindi lang para sa Kanya mag-isa. Para rin yun sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, para sa atin yun. Para sa atin yun na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Muli siyang nabuhay. At sabi po, positionally speaking, sabi niya nga positionally. Okay, sinasabi ko positionally speaking kasi buhay pa tayo ngayon. Amen ba? Pag namatay tayo, sinasabi ng Bible, ang promise niya, bubuhayin tayo muli at tayo uupo sa langit sa tabi ng ating Panginoon. You are seated, no, with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So yun yung mangyayari balang araw. Pag tayo namatay, pangako ng Diyos, muli tayong bubuhayin. At tayo ay makakasama niya sa langit. Uupo doon sa kalangitan. Kasama ang lahat ng namatay kay Kristo. Di ba napakaganda pangako yun? Amen? Hello? Andiyan ba kayo? Kaya bilang mananampalataya, may pangako ang Diyos sa atin na bubuhayin tayo sa huling panahon. At isa pa, sabi diyan, Jesus opened the door of heaven para kanino? For us. Basahin nga natin ulit, sabay-sabay. Jesus for us. Sabi po, when His work on earth was completed, Jesus returned to heaven to be with God the Father or His Father. But this too was far for us. No? Umakyat uli si Jesus sa langit at bumalik sa kanyang Ama sa langit. Ayan. At sabi po dyan, He opened the way into God's presence for us, where we can live now and forever. Nung umakyat si Jesus sa langit, binuksan niya yung pintuan ng langit para sa lahat ng kanyang mga anak. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Binuksan niya yung langit para makapasok tayo doon sa kanyang kaharian. At tayo ay makasama niya ngayon at magpakailan paman. Sabihin natin, now and forever. Now and forever. So sa ating pagtatapos, today, my brothers and sisters, we acknowledge that Jesus is the Son of God and that He came into the world to meet our great need of a Savior. We will also tell others that Jesus came to the world not only for us, but also for them. Amen po ba? Tayo po yumuko, tayo ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung anong ginawa ni Jesus para sa amin. Kung bakit po siya naparito, ano ang mga mission, purpose, at layunin niya, Panginoon. I pray na ipaunawa mo sa amin by your Holy Spirit, Lord, kung gaano kahalaga ang pagparito ng Panginoong Jesus. Kung gaano kaimportante ang kanyang pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para kami, O Diyos, ay maligtas.
Amazing grace ang ginawa po ng Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, Lord, kinikilala namin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tinatanggap ka bilang aming Diyos at aming tagapagligtas. Lord, I pray kung meron pong narito sa aming kalagitnaan na hindi ka pa kilala o hindi ka pa tinanggap bilang Lord and Savior, I pray, O God, na gamitin mo ang pagkakataong ito upang sila, O Diyos, ay tumanggap sa iyo, Panginoon. I pray, O God, na di sila lalabas ng church na ito na hindi ka kinikilala bilang kanilang Lord and Savior. Kapatid, kung nandito ka ngayon at nais mo na si Jesus ang manirahan sa iyong puso at buhay, na si Jesus ang magpalaya sa iyo, sa iyong mga kasalanan, nanyayaan kita na sumunod sa panalangin ito, maging ikaw ay narito o maging ikaw ay kasama namin sa online stream. Sundin niyo po ang panalangin ito. Sabi niyo, Panginoong Hesus, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan kita, Panginoon. Mihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako sa banal na dugo ni Jesus at linisin sa aking mga kasalanan. Sulat niyo po, Panginoon, ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Pumasok ka, Panginoon, sa aking buhay at maghari bilang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa iyong salita, sa iyong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng Bible, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng karapatan tawagin ng mga anak ng Diyos. Kaya kung kapatid, tinanggap mo siya ngayon, welcome to the family of God. Ikaw ay anak na ng Diyos. Tayo ngayon ay magkakapatid na sa Panginoong Hesus. Jesus is our Lord and Jesus is our Savior. Kaya purihin ang Panginoon. Palakpakan natin Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah.